So ayan mga lods at welcome back ulit sa ating munting channel So ayan at magandang araw or magandang buhay. At ito another video na naman tayo. So meron tayong nire-repair ditong power amp. So to sunod-sunod na yung power amp natin. So meron tayo ditong CA16 Krell no, ang brand. So galing tong Cebu. So binalik dito sa Zamboanga. Ayan. So ang sabi ng ating customer, so hindi ko alam kung exactly kung wala ba tong sira tong boot channel. Ang sabi dito ng technician doon sa Cebu ay back panel yung problem. Ewan ko bakit hindi ni-repair. Ito yung mga screw niya hindi na naisauli ng maayos. Ano to? Parang hindi ata to screw niya. Sa niya pala, sa screw, sa mga pan, tinanggal yung mga pan. Dito lahat yung screw. Pati yung cover ng So ayan. Kung alam kung bakit hindi nito napatino itong kung sira man to talaga ang no. So pinagpuputol-putol niya na dito So lalaban natin to ngayon at medyo madumi na yung So hindi niya naman pinalitan ata to ng May mga ginamper siya wait lang, focus natin. So may mga jumper na So kinalkal na nga itong back panel ng ating sunog na yung trimmer. Na-resolve niya na. Pati yung switch ng ating bridge at saka yung sa stereo input ay ni-resolve niya na din. Siguro tinanggal niya yan tapos nilinisan. And then dito sa may mga jumper siya. Dito sa ating anong tawag doon, yung parang sensor opto sensor or yung ST or yung LCR LED current resistor o resistance ba yun tawag doon. So basta yun pinagja-jumper niya na dito. So ito yung susubukan nating ayusin. So nagkasunog-sunog na siguro to kasi nagpalit na siya ng resistor na malaki. So yan baka may kayo dyan mga lods ay matanong ko lang din sa inyo, baka meron kayo, comment lang kayo sa baba baka meron kayong K10 yung ganito. Need ko dalawa. K10 back panel so need ko dalawa. Bilhin ko mga lods comment lang kayo sa baba kung sino meron tats or PM nyo lang ako or maglapag lang kayo ng nyo info para ako na mag PM sa inyo. So need ko ng dalawang back panel na ganito input board. So kasi meron tayong ni-repair na K10 dalawa, wala na yung wala na yung ganito sa likod. So galing din yung service center ng Manila ewan ko, hindi naman ni-repair. So kaya ayun at subukan nating buhayin, baka kaya lang natin So ang dumi na ng switch. So ayun, laban mo na, continue na lang tayo mga lods So ayan, bago natin ito simulan mga lods ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan at pa-subscribe na po. Kung napadaan ka lang po, iwanan nyo na lang po yung subscribe So ayan, at pakita notification bell at ilagay sa all para laging updated. So kung wala tayong mahanap na ganito, kung hindi natin kaya i-repair to, pwede naman natin palitan ng ibang to. So may nabibili naman ito sa CE series na input board. Pinahirapan pa sarili So ayan. So ayun mga lods, at ito yung back panel. So tinanggal natin lahat. So tignan natin yung mga putol-putol na line So pagdugtong natin. So meron pa siya dito hindi na idugtong na line sa ating input ata to. So ayan kinalawang na, putol na yan, wala nang connection sa likod. At pinag-short niya na tong lahat dito. Etong dito jumper siya sa ground.
punta dito sa taas, ewan ko anong purpose. So complete buo naman yan kung mag jumper lang siya ng isang piraso, kasi nga binaypass niya itong ground, kasi yung ground natin dumaan sa switch. So ayan, kaya nga ito nakahiwalay dito eh. Ayan, nilagyan na yung jumper. Hindi niya pinagana yung ground ng switch. Tatanggalin natin to. Dugtong lang pala, sorry. Ito dugtong lang pala to. So yung dito sa taas putol yan. Ito, pinagdugtong niya din dito. So putol to dito, ano. Diba itong mga ano na number nagte-text. So ayan, may mga pinagja-jumper siya. Tatanggalin natin kasi may purpose niyan eh, kaya nga wala yan, hindi yan nilagyan. So hindi niya lang ni-recondition talaga. So tinanggal natin lahat yung mga ano, bali-bali na din yung mga ano niya, lusaw. Tinamad magtanggal sa dito, kumbaga tinusok-tusok na lang yung pagdugtong dito, kaya yun siraan yung ano niya, di man lang tinanggal. So ito, i-recondition natin itong mga line ito. So ayan, tanggalin ko muna yung mga switch para matrace natin ng maayos, ano. So ayan na, continue lang tayo mga lods. So ito yung mga ano nya, iwan ko kung buo pang mga IC nito. So sana buo pa, yung line lang yung nagka-problema, ano. Tapos may ginamper siya dito, hindi naman tama yung pag-jumper niya. Iba yung line yung kung saan siya nag-jumper, iba. Itong wire na to, oh. Yan, oh, ibang line yung pinag-jumperan niya eh. So hindi talaga gagana yan. So ayan, continue lang tayo mga lods, ayusin natin to. So ayan mga lods, update tayo. So meron tayong i-share sa inyong idea, no. So kaya pala siguro yung unang tech na gumalaw nito ay hindi niya napatunog. So wala itong tunog. Kasi nga siguro nung tinanggal niya tong mga ano na to, itong mga ano na to, input, flash natin. So itong mga input tsaka link. So siguro sumama yung contact nitong pinaka XLR, no, itong pinaka pin out niya, terminal. Siguro yung siyempre tagusan to mga lods eh. Dapat sana itong, kasi nakaparallel to mga lods, ayan, kung makikita nyo. So nakaparallel lang yan ang link at saka yung input. So eto, papakita ko sa inyo. Kasi nung nilagay na natin ulit yung mga XLR ay hindi na siya, wala na siyang reading sa input at saka sa parallel. So gawa nga yung dito, etong mismo, ito ay hindi nagko-contact sa mismong dito. Walang contact, ano. So kasi pag hinangin mo siya dito sa likod, so yung sa likod lang yung nahihinang, nare-resolve. Kaso walang connection papunta doon sa mismo dito sa likod. Yan, papakita ko sa inyo. So ganito kasi yan. Kunyari ito. Etong side na to at yung ito ay iisa lang yan, ano. So tingnan yung tester natin. So ito, sorry. Ito pala. Ayan. Tumakbo yung tester natin kung nakikita nyo. Ito tsaka ito, isa lang. So yung positive to. So ayan, meron sa tester, tignan nyo. Tatanggalin ko. Ayun, di ba? So and then dito din sa sa ground to, no. So meron din. Ayan, meron din siya. And then yung dito, ayan, meron din. So pag dito sa likod mga lods, so wala na siyang contact. So siguro natuklap nung unang ayan, oh. So wala na siyang contact. Tapos pag hinangin, kunyari ilagay mo na yun, pag hinangin mo siya dito, nahihinang mo siya dito, pero yung sa loob na board, kasi double sided yung board natin, ay hindi nakakonect. So walang contact. So kaya ang resulta, so yung positive natin meron. So yung ground, kaya pala kung ano-ano na yung nilagay niya dito na wire, kung nakikita nyo, no, kung ano-ano na yung nilagay niya dito na wire na pang jumper, yung kulay pula, yung ito. So ayan.
So yun pala. So tinanggal niya tapos hindi niya na maibalik ng tama. So kaya ito ngayon, ang gagawin lang natin dito, magja-jump na lang tayo papunta sa likod, lalagyan natin ng out. Tapos saka natin, i-resolve natin dito sa mismong likod ng ating pin out. So ayan. So yan lang mga lods, So kaya hindi niya ito napatunog. Yun nga yung rason. Pag maglagay siya ng input ay walang input kasi wala man din contact. So ayan. So sana may share ko sa inyo, So yan lang muna. So update ko lang kayo mamaya pag matapos na natin tong ibalik ang mga needs. So yun. So ayan mga lods, so natapos na natin yung ating back panel. So for testing na lang to. So na-treat na natin para hindi kalawangin yung So ayan mga jumper natin, legit na jumper. So ayan, dito na naman tayo kasi tinanggal talaga to lahat. Malog-alog yung Kasi okay lang daw to, ditong back panel daw yung problema. Kasi ang una daw problem talaga nito, sabi ng ating customer, So ay yung old na transformer niya ay sunog. So itong transformer na to ay second hand, same pa rin So walang markings pa lang transformer nito, di natin alam yung voltahe. Siguro nasa to kasi CA16, so nasa to 110 0110 at kumbaga yung high rail niya is 110 and then 55 0 55 110. So ito naman, ganito naman yung mga ni Krell. Halos lahat iba-iba lang yung ito. Pero yung transformer same lang. Konti lang yung diferensya nila. So ayan So hindi ko alam anong purpose nito. May mga nilagay na fuse. So nawala pa yung fuse holder dito sa likod. So need natin to maibalik sa dating kasi pangit yung amplifier tignan. Tsaka itong wire need natin maisaayos to. Ayusin lang muna siguro natin to So ito yung ground ng kanyang body So sana okay lang ang nito. Silipin nga natin baka kinalawang yung mga nito. So okay pa naman, na malikabok lang. So i-blower na lang natin to bukas siguro. So ito muna, testing muna natin to. Kapag man ay saka na natin to linisan. So ayan bali din to. So ayan, testing na lang natin para magkaalaman tayo. May series valve naman. So ibalik ko muna to mga lods. I-trace ko muna itong mga wiring na tinanggal So ayan, trabaho ng ibang tech tayo yung tatapos. Si sir, marami pa daw to siyang power amp andun sa Cagayan yung iba. Cagayan de Oro. So nung nakilala niya tayo, unti-unti niyang kinuha yung mga power amp niya kasi hindi naman daw inaayos. So ayan, continue lang tayo mga lods at ibalik ko lang to. So ayan idol, update tayo sa ating ginawang Krell. So ito, ayusin natin yung likod. Ayan, pinalitan natin yung dito sa kanyang ito. So dami palang sira nito. Hindi lang pala yung andun yung transformer, tinanggal muna natin kasi mabigat pag buhat-buhat natin. So yung substart may problema, ayan sira yung mga niya. So umusok bigla nung pagka-testing ko So although nag-power naman, kaso ay ayan, pumutok tong mga So yan pa yung iti-trace ko. Kasi hindi na to sa kanya na original transformer Kaya nagpalit na sila ng transformer. Kasi ang pagkakaalam ko nitong si CA16 na Krell ay ang supply 110 lang.
110 as 110 55 055 110. So ayan oh. Medyo mataas na yung kanyang supply, nasa ano na 120 60 060 120. So sa CA25 na transformer yan ang ginamit nila dito. So di ko alam kung saan sila, kung bakit nasira itong substart. So kaya siguro tinigilan na ng unang take. Kasi ito naglagay siya ng ano maliit na 5D 20 na varistor. So itong sa kanya na original siguro. Di ko alam talaga kung original pa ba to. 10D 25. So ito pa yung hanapin ko ngayon sa Google kung tama ba tong nilagay na pyesa dito sa substart. Kung ano man, kung wala pa rin ay magpalit lang tayo ng ibang substart. So at saka dito sa kanyang relay, di ko alam kung nagpalit ba siya ng relay, no? Kasi nga itong isa ay 24 volts, itong isa naman 12 volts. Yan. So di ko alam, ano. So kasi yung unang na-repair natin ng mga Krell, wala namang problema sa kanyang substart, kaya hindi ko na nasilip. So ito ngayon ang alamin natin. At yung doon sa kanyang front panel, pinalitan natin yung kanyang mga LED, gawa nga ng kinalawang na, no. So yan yung ano niya. Ano kasi to siya? Clutch, yung tawag nila dito clutch switch, yung ating Krell, no. Yung mga Krell model ay clutch. Tinatawag nilang clutch kasi yung push button clutch switch. So ayan. So yan, okay naman yun doon kasi nagpa-power naman. So dito lang talaga sa pumuputok yung ating substart. Di ko alam kung compatible dito sila sa itong capacitor. Tatanggalin ko din to. Iti-trace ko to yung high voltage at saka yung kanyang low voltage sa ating transformer. Yung hahanapin natin yung 120 dito, baka nagkabaliktad yung pagkakabit, no. Kaya nasisira to ng ating substart, gawa nga ng hindi tama yung pagkabit dito. Kaya yun lang yung sanhi. Kaya pumuputok itong substart natin. Kapag hindi ko naman i-connect yung transformer dito, ay okay lang yung substart, hindi naman siya umuusok. Pag itap ko na dito sa capacitor, ayun, uusok siya. At puputok yung fuse dito sa primary. So ayan, update ko lang kayo mamaya ulit mga lods, ano. So ayusin ko muna to lahat. Ibalik ko yung fuse dito, lagyan ko ng fuse holder. So ayan, continue lang tayo. Ito lods, update tayo sa ating ginawang Krell CA16. Update na naman tayo. So ito, natapos ko na yung kanyang substart. Ay okay na. So ayan, naibalik ko na yung substart niya. Ang problem ko na naman ay ayaw pa rin mag-turn on ng itong pinaka-clutch clutch switch, ano. So dumi ng kamay ko. Dumi ng capacitor board. So kumbaga pagka pinipindot ko to siya, naglo-loss siya at yung series valve natin umiilaw. So ayun, hinalukay ko yung capacitor board. So merong bad capacitor dito. So hinanap ko pa. So sa ilong ko pa may ara gid bala damage nga capacitor. So dito, itong dito na na to na side, ipapakita ko sa inyo mga lods, ano, kung paano ang pag-check para malaman kung may shorted yung yung diode natin. Okay lang, buo pa naman. So ano natin yung tester natin, laglag. So ano natin to, kasi hindi kasi natin siya kahit may series valve, hindi natin siya pwede, kasi hindi natin siya pwede i-force on, kasi nga nag-o-off itong ating pinaka-clutch switch ng kanyang soft start. So hindi talaga siya mag-on. So kailangan niya talaga kalkalin yung capacitor board, baka mayroon pang ibang problema. So yun yung siguro ang sanhi kapag hindi ko idaan ng series valve yung ating plug ng ating amplifier. Hindi ko siya idaan sa series valve, kumbaga direkta tayo sa dio, ay nasusunog yung thermistor, ng ating substart. So kaya yun. So ito, check natin, papakita ko sa inyo dito. So ayan, bumababa siya kapag chine-check natin yung isang line ng ating, kasi class H to, bale 120, 60, 0, 60, 120. So ayan, bumababa siya. So it means okay.
So second tayo. Second line. So, kasi ito yung first line, second line, third line at fourth line. So yan. Sa second line tayo. So ayun, bumaba din. So akala ko dito ang sira kaya natanggal ko na yung dalawang capacitor. Hindi pa pala. So yun oh. Nakikita nyo bumababa siya. And then sa third line, so dito na yung may short. So ayan, hindi siya bumababa. Kaya ang resulta, hindi talaga makapag-start yung ating power amp. So ayan. So sa fourth line, kumbaga sa high rail, so ayan, bumababa naman. So bumababa siya. So it means okay yung pang-apat. So dito talaga sa gitna, dito yung pinaka-shorted. So ayan oh. So kahit i-reverse pa natin yan, ang ating tester, ayan. So meron talaga siya. So reverse natin, ito na naman yung negative dito. So ganun din yan, dapat bumababa yan siya mga lods. Ayun, bumababa siya, dandan. So second, bumababa din. So hindi siya bumaba. Wait lang. Sa fourth line. So baka may sa gitna talaga na capacitor yung problema natin. So yun, ito talaga oh. Ayaw talaga. Sa fourth line tayo. So yun, bumababa. Dandahan lang. So dito talaga need natin to ma-check. May problem talaga yung ating capacitor board. Tingnan natin. So yun, kaya pala hindi bumababa kapag ginaganyan natin. Ayan, nasa tamang polarity pala tayo. So ayan, bumababa naman pala. Need lang ng pahinga. Ito talaga dito na ano, hindi talaga siya bumababa na capacitor. Dito bumababa siya, dandahan nga lang. At saka tama yung polarity natin and then ayan. Pero pag i-short natin yan, mawawala yan. Kasi naka-charge yung capacitor kapag tinetester natin. So ayan, tingnan nyo, nawawala kapag sinu-short natin. Bumabagsak siya. Yan, kunyari ganyan. Pag short lang yan, pag short lang natin. So yun. Tester natin. So ayan, bumababa siya mga lods. So ayan, check na natin to. Kaya ayaw maka-start up yung ating Krell CA16. So tinigilan ang unang technician. Ewan ko kung bakit. So ayan. So ayan mga lods, update tayo. So ito, nahanap natin yung salarin. So yan na yung mga binunot natin. Pero need pa rin itong palitan ng bagong capacitor mga lods kasi ang gaan na. Halatang tuyo na. Kasi ito tuyo na din to kaya nagkaganito. Ito shorted. Ito patay. Ang isa patay. Wala nang reading. So ang gaan na mga lods. Siguro nasa ano na lang siya. Ilang gramo na lang to. Mas mabigat pa yung mga kulay orange na nilalagay kong capacitor mga lods. No? Yung L na. So mas mabigat pa yun. So ito tester natin. Pakita ko sa inyo na shorted talaga yung capacitor na yan. So ayan oh. Itong dalawang to lock lang yan. Ito. Ito ba yung sira? Parang nahalo-halo na to Di ata ito ata. So shorted yung isang capacitor. Nahalo siguro. Saan ko kayo nailapag yun? So ito. So kabantay kasi sa ganagaan ako ng Batanggang. Isa nga. Ang shorted. I-check saan ako balik. Ako. Huwag yan. Ano po? Kasi bulin na ako isa. So ayan mga lods oh. So nahanap natin yung isang shorted. So ayan. Yan yung shorted ano. So i-reverse natin. Nailapag ko pala dun sa baba.
Yung okay pala yung nakuha ko. Ship out. So yan o. Shorted na talaga siya mga lods. Yan o. Hindi na talaga siya bumabagsak. So kaya palitan na natin to lahat ng mga bagong capacitor. So may pera naman si sir. Kasi ito din yung concern niya. Baka daw need na palitan ng capacitor yung CA60 niya kasi mahina na daw tumunog. So ito din yung concern niya. So ito matutuloy na nga kasi nandyan na. Tinanggal ko na lahat. Grabe pahirapan sa pagtanggal mga lods yung nung 4 pins na capacitor. So ito patay to. So ayan o. Patay. So wala siyang reading. So ayan, at sana mapalitan natin ng bago ay maging okay na, no. Ayan o. So pumapalo siya pala. Siguro na ng paa nito. Parang nagli-leak na kasi siya mga lods, ano. Ayan o. Parang nag-leak na yung niya. So ang gaan na. So ayan, continue na lang tayo. Palitan natin to at labahan din muna natin to, no, para malinis. Then taniman ng bagong capacitor. So ayan, continue lang tayo mga lods. So ayan mga lods, at update tayo sa ating grill CA16. So ayan, at habang wala pang capacitor na dumating ay pinalitan muna natin ng ibang capacitor at sinubukan muna natin. So ayan, at yung back panel natin ay natapos na natin yung i-repair, no. So okay na yan, goods na yan. Din yung ating capacitor board, goods na din. Goods na. So ayan. At ito may audio na to. So tatali na lang natin mamaya ang mga wire dyan. So para malinis tignan, no. So ayan. Nagawan pa rin natin ng kumbaga na-repair pa rin natin kahit inayawan na ng Cebu. So siguro yung tech sa Cebu, no, nahirapan siya dito sa transformer. Siya rin naman nagpalit ng transformer na to mga lods, ano. So binili ng may-ari, ano. So siya din mismo nagbili nito sa CA25 na transformer, nilagay niya sa CA16. So siguro di ko alam, baka nagkamali-mali yung pagka-connection ng mga wire niya dito sa ating main capacitor board. So kaya nangyari yun, sunugan siya ng no. At yung sa back panel, kasi ang sinasabi niya doon sa ating customer, back panel daw yung problema, hindi daw tumutunog. So yung pala, kumbaga alibay na lang siguro yun kasi hindi niya mapatunog. So kaya yan, daan na. So yun, sana nagustuhan yung video natin mga lods, no? Huwag kalimutang i-like. At yung gusto mo pa-shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video. Palit tayo mga music, may mga copyright na music to. Wowie Remix.
So yung capacitor na binili natin ay ano, 100 volt kasi itong sa kanya ay 80 volts lang to mga lods ano. So mataas na yung transformer natin. Nasa ano na tayo? Nasa 120 ang pinaka high rail ng ano, 120 BEC to 60. Kumbaga ay ano, 60 then 120. Yung high rail natin 120. Then 60 yung ano. So dito siguro nagkamali yung unang tech ano sa paglagay. Bali yung red dito niya siguro nilagay sa 60 imbis na dito sa ano. Yan naka-X kasi yan siya mga lods. Ayan. Yung red dyan sa party na yan. Then yung yellow dito. Hindi ma-focus. So yan. So yan, pag hindi kabisado malilito talaga. So pinalit natin 100 volt. Ayan. 80 tong sa kanya. So antay-antay lang natin, medyo matagal dumating. Kaya ito tinesting ko lang muna. Naka-series valve pa yan kaya okay lang. At kapag ka-direkta na natin yan, biglang tataas yung EC niyan. Nasa ano to? 300 plus kasi ng tinester natin kanina, nasa 300 BEC na to mga lods. BDC. So ayan o. Yung high rail yung itetest natin. High rail negative, itong blue negative. Then sa ating positive high rail, itong pula. Ayan o, meron tayong, so nagagalaw yung ano natin. So dito lang tayo sa fuse. So ayan, meron tayong 279. So naka series valve pa yan. So magiging 300 plus yan. Kapag pag alisin natin yan sa series valve, magiging 300 plus yan. So 80, bali apat na 80, medyo alanganin. Kasi series yan no. So 100 na dapat or 125. So ayan at di na natin pahabain yung video natin mga lods, tumutunog naman na. At ayan, maraming salamat mga lods ano. So ayan, thanks for watching mga lods at magandang buhay sa ating lahat at bye bye.